Dennis Schroeder babalik ng Los Angeles Lakers sa gamit ang trade na ito. Pero bago yan, Steve Kerr napuna ng mga NBA fans dahil sa maling desisyon na ginawa kanina sa kanilang naging laban sa Brooklyn Nets. Paano ba naman matapos na makalamang ang Golden State Warriors ng nasa 18-point lead dito sa Brooklyn? Na pagdating nga ng third quarter sa last 4 minutes and 33 seconds ay bigla na lang inilabas si Stephen Curry ni Steve Kerr. Iniisip siguro ng kanilang head coach sa mga oras na ito na nasa kanila ang momentum lalo at lamang pa sila dito ng 9 points 86-77. Pero dito nga nagkamali si Steve Kerr na sinamantala nga ito ng Brooklyn Nets ang pagkawala ni Stephen Curry matapos itong ilagay sa bench. Nasa loob kasi ng 9 minutes na wala si Curry sa loob ng court. Ay dito gumawa ang Brooklyn Nets ng 24-11 run. Na bago nga ipasok ni Steve Kerr si Curry sa last 7 minutes ang 29 seconds sa fourth quarter, ay hawak na ng Brooklyn Nets ang 4 na kalamangan. At dahil nga na nasa momentum na ng Brooklyn Nets ang laban ay sa huli ay nakuha nila ang panalo sa score na 128-120. Pinangunahan nga ni Dennis Schroeder ang Brooklyn Nets para kunin ang comeback victory laban sa Golden State Warriors. Ito ay matapos itong makagawa ng 31 points, 5 rebounds at 7 assists. Habang para naman sa Golden State Warriors ay nakagawa naman si Stephen Curry ng 28 points at 7 assists. 8 out of 16 naman ito pagdating sa 3-point area. Kaya sayang din para sa Golden State Warriors ang panalo na ito. Bukod din kasi sa matagal na pagpapahinga ni Stephen Curry mga idol, ay marami ding free throws na na-convert ang Brooklyn Nets, na meron nga silang 26 out of 30 free throws. Habang sa Golden State Warriors ay meron lang silang 11 out of 17. Kaya dyan pa lang ay masasabi na talaga na medyo lamang ang Brooklyn Nets dito sa Warriors kanina. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? Samantalang good news naman ito sa Los Angeles Lakers, dahil maaari nilang ibalik ang kanilang former point guard sa mock trade idea na ito. Kapag nakuha daw kasi ng Los Angeles Lakers muli itong si Dennis Schroeder, ay malaking upgrade ito para sa kanilang problema sa backcourt. Alam naman natin na problemado ang Los Angeles Lakers sa kanilang second unit lalo na dito kay Gabe Vincent. Ilang mga laro na rin kasi ito na walang contribution pagdating sa opensa. Hindi katulad ni Dennis Schroeder na maganda ang ipinapakitang performance ngayon sa Brooklyn Nets. Kaya panigurado na kapag nakuha ito ng Lakers ay maganda itong ilagay sa kanilang second unit. At para nga makuha ito ng Lakers ay kailangan nilang ibigay sila Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino at ang 2026 first round pick at 2025 second round pick. Kaya solid talaga ang trade na ito para sa dalawang kupunan. Na para nga sa Brooklyn Nets na nasa rebuilding team ay tamang-tama lang naman itong si Gabe Vincent na kahit papaano ay meron silang isang veterano na may experience na sa paglalaro sa NBA Finals. Maaari nga itong maging mentor sa ibang mga young players dito sa Brooklyn Nets. Isa pa ay makukuha din nila itong si Jalen Hood-Schifino, ang former number 17 overall pick ng Los Angeles Lakers noong 2023 NBA Draft. Na kung dito nga sa Lakers ay hindi ito masyado nagagamit dahil na rin sa dami ng kanilang guard rotation. Ay panigurado dito sa Brooklyn ay magagamit na siya lalo at nasa rebuilding team na ang kanilang kupunan. Ang maganda pa sa trade na ito para sa Brooklyn Nets ay makakakuha sila ng mga draft picks dito sa Lakers. Kaya solid ang trade idea na ito para sa Brooklyn Nets lalo at nasa huling taon na rin naman si Dennis Schroeder sa kanyang kontrata. Kaya imbes na hayaan na lang nila itong umalis sa free agency next summer ay mas maganda kung i-trade na lang nila ito. Na dito ay makakakuha pa sila ng mga players at draft picks. Para naman sa Los Angeles Lakers, alam naman natin na isa si Dennis Schroeder sa mga naging dahilan kung bakit nakarating noon ang Los Angeles Lakers sa Western Conference Finals bago sila na-eliminate ng Denver Nuggets. Kilala din kasi itong si Schroeder na isang energetic na player. Mahusay nga itong perimeter defender at playmaker. Ang maganda pa kay Dennis Schroeder ay kayang-kaya niya na pangunahan ang kanilang kupunan kahit nasa bench sila LeBron James at Anthony Davis. Isa nga itong scoring guard na may shooting sa 3-point territory. Kagaya na nga lang ng ginagawa niya sa ngayon sa Brooklyn Nets na kung saan ay nag-a-average ito ng 17 points, 3 rebounds at 6 assists per game. At kung makukuha man ito ng Los Angeles Lakers, ay panigurado na si Dennis Schroeder na ang magiging main man ng second unit ng Lakers. Alam naman natin na balak din ng Los Angeles Lakers na kumuha ng isa pang big man. At possible nga na si D'Angelo Russell ang isa sa mga kasama sa trade package para sa nasabing trade. Bukod kasi sa malaki nitong kontrata ay nasa expiring contract na rin naman si D'Angelo Russell. Kaya may sense talaga para sa Lakers na ito ang isa sa mga player nila na isasama sa trade package para kumuha ng isa pang big man. Pero kayo mga idol, gusto nyo ba na ibalik ng Los Angeles Lakers itong dati nilang point guard na si Dennis Schroeder?